Bakit ba kasi hindi mo pahiwalayan yung asawa mong si Marian? Ang tagal-tagal niyo ng mag-asawa pero hindi ka pa rin niya mabigyan ng anak. Baby ako, I can give you kahit ilan pa ang gusto mo. Hiwalayin mo na kasi siya. Tapos pakasalan mo na ako. Halos magmakaawa na si Vanessa sa kanyang patagong nobyo na si Francis. 10 taon nang mag-asawa sina Francis at Marian. At 10 taon na rin ang patagong relasyon ni na Francis at Vanessa. 10 taong nang niloloko ni Francis ang kanyang asawa dahil sa kadahilan ng hirap lang itong magkaanak. Don't worry baby, papunta din tayo dyan. Huwag kang mainip. Ang mahalaga ay nag-enjoy pa tayo, di ba? Mas okay muna yung ganito na wala mo nang gasinong stress. Alam mo namang ikaw lang ang nakakapagpagaan ng loob ko sa stressful kong mundo, di ba? Kaya hayaan muna natin na ganito muna pansamantala ang ating estado. Sagot naman sa kanya ni Francis. Kasalukuyan nga silang naroon sa condo unit ni Francis at muling pinagsasaluhan ang tawag ng kanilang laman at init ng kanilang katawan. 20 anyos pa lang si Vanessa habang si Francis naman ay 40 anyos na. 20 taon nga ang agwat ng edad nila sa isa't isa. Ngunit wala yung kaso kay Vanessa dahil para sa kanya kapag mahal mo ang isang tao, baliwala na anuman ang edad niyong dalawa. Dahil wala namang pinipiling edad ang pag-ibig. Hindi mo naman kasi may aalis sa akin, Francis, ang mag-isip na mag-settle for good. Dahil gusto ko na rin na maipagmalaki at ipakilala mo na ako sa lahat bilang asawa mo. Nagsasawa na rin ako na dito na lang tayo lagi sa kama nag-uusap at nagbabanding. Minsan mo lang din akong dalhin sa mga mamahaling restaurant tapos ang pakilala mo pa sa akin ng sekretarya mo. Baby, hindi ka ba naawa sa akin? Doon din naman ang patungo natin eh. Bakit kasi ayaw mo pa? Minsan tuloy, napapaisip ako kung mahal mo ba talaga ako. Anas ni Vanessa. Sa 10 taon nila, ang matibay lamang na pinangahawakan ngayon ni Vanessa ay ang mga pangako sa kanya ng lalaki na papakasalan niya ito at iiwan na si Marian para sa kanya. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Francis. Makayakap lang sila doon sa malambot na kama ni Francis at tanging kumot lamang ang saplot. Ano ka ba naman? Siyempre mahal kita. Hindi mo dapat pagdudahan yun. I love you baby. Magtiwala ka lang sa mga plano ko, okay? Maamong sagot naman ni Francis saka hinalikan sa noo ang babae. Huminga na nga lang ng malalim si Vanessa dahil sa tuwing mapapag-usapan nila ang usapang kasalan at lagi na lamang ganito ang sagot ni Francis. Kaya naman hindi na siya nangulit pa at pinanghawakan na lang muli sa panibagong pagkakataon ang mga pangako nito sa kanya. Ano pa nga bang magagawa ko? Sabi ni Vanessa. At doon ay muli siyang hinalikan ni Francis sa kanyang mga labi at sa pangalawang pagkakataon ay muling may nangyari sa kanilang dalawa bago tuluyan ng umuwi sa kanyang asawa si Francis. Sa labis na pagmamahal ni Vanessa kay Francis ay tiniis niyang maging second option, kerida, kabit at kalaguyo. Alam niyang mali ito pero mahal niya si Francis at alam niyang mahal din siya nito kahit na minsan na hindi niya talaga nararamdaman. Alam niyang mali ito pero tuloy pa rin siya dahil ang inaasahan niya ay ang mga pangako sa kanya ni Francis. Kaya naman kahit sobrang sama na niya sa paningin ng ibang tao, ay tuloy pa rin siya. Dahil si Francis lamang ang mahalaga sa kanya at wala ng iba pa. Samantala, 12:00 na ng madaling araw nakauwi si Francis at dahil sa nangyari sa kanila ni Vanessa sa kama ay hindi na niya namalayan pa ang oras. Nang makapasok na siya sa loob ng kanilang bahay, ay bumungad na kaagad sa kanyang asawang si Marian na kasalukuyang nakaupo sa may sofa sa may sala at matalim na nakatitig sa kanya. Nakikipagkita ka pa rin ba sa kabit mo? Matalas niyang tanong. Sandali namang ibinaba ni Francis ang kanyang bag at coat sa may sofa, saka nakapikit na pinaluwag ang kanyang necktie. Honey, I'm tired. Sobrang stressful ngayon sa kumpanya. Please, let me rest first, okay? Aniya. Pagkasabing iyon, ay dumiretso na si Francis sa may hagdan pataas patungo sa kanilang kwarto, habang si Maria naman ay tumayo na rin at sumunod sa asawa. Francis, tiniis kong 10 taon. Tiniis ko ang mga panloloko mo. I know hindi pa man tayo kasal. May namamagitan na sa inyo ni Vanessa. Pero hindi ko maintindihan kung bakit pinili mo pa rin ituloy ang kasal natin.
Maaaring sasabihin ng mga tao na isa akong tanga para ibigin ka. Para ipagpatuloy pa ang relasyon na ito kahit harap-harapan mo na akong niloloko. Masisisi ba nila ako kung nagmamahal lang naman ako? Mahal na mahal kita, Francis. At alam kong hindi pa ako sapat para pakiusapan ka na itigil mo na kung ano man ang namamagitan sa inyong dalawa ni Vanessa. Pero siguro, ngayong dalawa na kami na makikiusap, baka sakaling makinig ka na. Litanya ni Marian sa kanyang asawa habang habol-habol ito na makarating at makapasok sa kanilang kwarto. Hihiga na sana si Francis sa kanilang kama nang sandali itong huminto at kunot noong nilingon ng kanyang asawa. What do you mean, dalawa? Nagtataka niyang tanong. Sa pagkakataong yun, ay matapang na sinalubong ni Marian ang tingin na yon ng kanyang asawa. Pigil-pigil din niya ang kanyang mga luha na pumatak dahil sa isip niya ay mas matimbang pa rin sa anumang bagay ang ipapaalam niya ngayon kay Francis. Ilang segundo rin silang nagkatitigan sa katuluyan ng sinabi ni Marian ang kanyang sasabihin. Francis, buntis na ako. Magkakaanak na tayo. Pagtatapat ni Marian sa katuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha. Hindi naman mabasag pinggan ang reaksyon ngayon at emosyon na nararamdaman ni Francis. Ilang segundo rin siyang na-stuck sa mga salitang yun at pawang biglang nawala ang pagod at nahimasmasan. Talaga? You're not kidding, right? Mahinang tanong ni Francis kay Marian. Sandali namang nagtungo si Marian sa may maliit na mesa sa tabi ng kanilang kama at kinuha ang 2 piraso ng papel na nakapatong doon. Kinuha rin niya ang 3 pregnancy test na may pare-parehong 2 guhit na nakalitaw doon, saka siya bumalik sa harapan ni Francis. Here's the result of my check-up earlier. Ito rin ang 3 pregnancy test na magpapatunay na parehong mga positive ang resulta. Francis, dininig na ng Panginoon ang dinarasal natin. Halos hindi may paliwanag ni Marian ang galak na kanyang nararamdaman. Sa wakas, sa 10 taon nilang pagsasama ni Francis bilang mag-asawa, ay nabiyayaan din sila ng anak. Ito na nga marahil ang pinakamagandang blessing na kanilang natanggap. Sa loob-loob nga ni Marian, marami ng pagkakataon na gusto na niyang bumigay sa relasyon nila ni Francis. Mabuti na lang at hindi siya sumuko dahil may magandang mangyayari pa pala sa kanilang relasyon. Sa kabilang banday, matalim at masusi namang tiningnan at binasa ni Francis ang nakalagay at nakasulat sa papel na yon. Oo nga, buntis ka na, mahal ko. Tatay na ako. Maluha-luha niyang sabi. Biglang nagbago ang kanyang aura kumpara kanina noong bagong dating pa lamang siya. Hindi niya ito inaasahan at aminado siyang nawala na siya ng pag-asa na magkakaanak pa sila ni Marian. Kaya naman katulad ng asawa ay labis-labis din ang galak niya ngayon na kanyang nararamdaman. Sa puntong yun ay muling lumungkot ang reaksyon ng mukha ni Marian at sa huling pagkakataon ay humaling siya sa kanyang asawa. Ngayon, pwede bang alisin mo na ang mga tao sa buhay mo na makakasagabal sa ating pamilya? Malungkot niyang tanong. Sandaling humakbang si Francis papalapit kay Marian. Saka iniangat ang 2 nitong kamay at inilagay sa pisngi ng asawa. Honey, noon pa man, wala naman talaga akong balak na ipagpalit ka kay Vanessa. Lalo pa ngayon na magkakaanak na tayo. Natural na kayo ang piliin ko. Kayo ang pinaka-importante sa akin. Kayo ng anak ko. Mangiyak-ngiyak pa niyang sabi. Dahil gusto nang makampante ni Marian, ay muli siyang nagtanong. At si Vanessa? Dahil wala naman talagang nararamdamang pagmamahal si Francis kay Vanessa, ay mabilis itong sumagot. Si Vanessa, she's just my pastime. Huwag na natin siyang isipin, okay? Ang mahalaga ngayon ay magkakaanak na tayo. Sagot niya at doon ay tuluyan nang namutawi ang mga ngiti sa mga labi ni Marian at saka hinalikan naman siya ng kanyang asawa sa kanyang mga labi. Nang mga sumunod na araw, dahil katatapos lamang ni Vanessa sa kanyang photoshoot para sa kanyang trabaho na pagmomodelo, ay naisipan niya munang tumambay sa isang cafe malapit sa lokasyon ng kanyang pinuntahan. Normal na araw lamang ito sa kanya. Kapag pagod, ay kape kaagad ang hanap ng katawan niya. Dahil walang magawa, ay naisipan niyang mag-send sana ng picture kay Francis. MWF lang kasi sila nakikita ni Francis at ngayon ay kakasabi lang ng lalaki na tuwing Sabado na lang
At hindi na niya iyon kunestyon pa dahil ayaw naman niyang pagtalunan pa nila yung dalawa. Nang kunin na ni Vanessa ang kanyang phone sa loob ng kanyang bag ay isang chat message naman ang bumungad sa kanya. Napakunot ang kanyang noo dahil hindi pamilyar ang pangalan ng nagchat na yon at hindi naman din niya malalaman kung sino yon dahil wala itong profile picture na nakalagay. Naisip naman ni Vanessa na i-stalk muna ang taong yun bago niyo tuluyang i-open at basahin ang message nito. Nang ma-stalk niya na yun, ay lalo siyang nagtaka dahil bagong gawa lang ang account na yun ngayon lamang. Sino naman kaya itong nagsaan ng voice message na to? Pakinggan ko nga. At dahil kanina pa rin siya naiintriga sa mensaheng yun, ay inopen na rin niya yun at bago pakinggan ay naisipan muna niyang gumamit ng headset para safe na rin dahil wala pa siyang ideya kung ano ang sinasabi sa voice message na yun. Nang simulan niya na itong mapakinggan, ay unti-unti namang napapakunot ang noo ni Vanessa at napapasimangot ang mukha. Hindi makapaniwala si Vanessa sa narinig niya. Hindi siya maaaring magkamali kung kanino ang mga boses na yun. Sigurado siya na sina Francis at Marian iyon. Iyon nga ang naging pag-uusap ng mag-asawa kagabi. Lahat ng kanilang pinag-usapan. Ngunit, ang nangibabaw kay Vanessa ay ang mga sinabi ni Francis tungkol sa kanya na hindi talaga katanggap-tanggap. Hindi na nga mahalaga kay Vanessa kung sino ang nagpasa nun dahil ang mahalaga ngayon ay kanyang mga nalaman. Hayop ka, Francis. Ang kapal na mukha mong gawin sa akin to. Matapos kong ibigay ang puso't kaluluwa ko, ibigay ang buong pagkatao ko, at magpakatanga at maniwala sa mga pangako mo sa loob ng 10 taon. Ganito lang ang gagawin mo sa akin? Hindi. Hindi ako makapapayag na gawin mo sa akin to. Walang sino man ang may karapatan na yurakan ng buong pagkatao ko. Pagsisisihan mo to. Pagsisisihan mong niloko mong isang Vanessa Hidalgo. Mariin at matalim na sambit ni Vanessa. Mababa ka sa tono ng kanyang pananalita ang labis na galit. Halos ay mayupinan niya ang plastic na lagayan ng kanyang frap na unti-unting tumatapon na sa kanyang kamay. Napapatingin naman sa kanya ang ibang customer, ngunit wala siyang pakialam, bagkus galit na galit pa rin nakatulala sa kawalan. Kinabukasan din nun, ay tinawagan ni Vanessa si Francis para makipagkita dito at kumprontahin ng lalaki. Sa loob ng sasakyan ay doon sila nag-usap. Babe, anong problema? Bakit pa bigla-bigla ka ng pakikipagkita ngayon? Hindi ba sabi ko sa'yo every Saturday na lang ako available? Kunot noong tanong ni Francis kay Vanessa. Diretso lang ang tingin ng dalaga at tila malalim ang iniisip. Malalim na rin ang galit na kanyang pinaguhugutan at konting trigger na lang ay sasabog na siya. Sa kabilang banda ay sumugot na si Vanessa at nagsimula ng mag-usisa. Every Saturday? Pang Sabado na lang ako? Bakit? Dahil magkakaanak ka na? Diretsang sabi ni Vanessa. Namilog naman ang mga mata ni Francis at aminado siyang nagulat siya sa sinabi ni Vanessa. Bakit mo alam? Takanyang tanong sa dalaga. At kailan mo balak ipaalam sa akin? Taas kilay na tanong naman ng babae. Matapang pa rin itong nakatingin kay Francis. Natigilan naman si Francis. Yung 10 taon? Para sa naman yung 10 taon? Dagdag pa niya. Pinipilit ni Vanessa na maging matapang sa pagkakataon na to, pero wala eh. Pagdating talaga kay Francis ay lumalambot siya. Ano na naman ba to, Vanessa? Alam mo, sobrang stress na ako sa opisina. Huwag ka nang dumagdag pa. Wala akong panahon sa kadramahan mo. Hindi pa man natatapos ang sinasabi ni Francis, ay mabilis na iyong nadugtungan ng babae. Ako si Marian. Mamili ka. Matapang niyang tanong. What? Are you freaking serious? Isang tanong, isang sagot, Francis. Huwag mo na akong ipaligoy-liguyin. I'm giving you one last chance. Ako ba o si Marian? Muling matapang na tanong ni Vanessa. Wala mang kasiguraduhan na siya ang piliin ni Francis. Handa pa rin niya itong itanong para matapos na rin ang kanyang pangamba at mga bumabagabag sa kanyang puso. Sandali namang napangisi si Francis. Kampante siya na kahit anong sabihin niya, na kahit saktan pa niya ito at sabihin ng kung ano-ano, ay hindi pa rin siya nito hihiwalayan. Dahil sa alam niya kung gaano siya kamahal ng dalaga at madali lamang itong utuin. Vanessa, baka nakakalimutan mo, you're the mistress at wala kang karapatang papiliin ako. At kung ipipilit mo, ito ang sagot ko. Si Marian ang pinipili ko, sila ng anak ko.
Mariing sambit ni Francis. Pakiramdam ni Vanessa ay nilamon na siya ng katotohanan. Nainuntog na siya ng pagkakataon at kinising ng kabiguan. Nakabit lang siya at kahit kailan ay walang pipili sa kanya. Walang tatanggap sa kanya at walang magmamahal sa kanya. Ang naging kasalanan lang niya ay nagpakatanga siya sa pag-ibig. Kaya ngayon, siya ang luhaan. Sa kabilang banda, tuluyan ng tumulo ang mga luha ni Vanessa habang nakatitig pa rin kay Francis. Alam niyang hindi na magbabago ang isip ni Francis. Pero may kakarampot pa rin na pag-asa sa kanyang puso na sa huling pagkakataon ay siya pa rin ang pipiliin nito. Kaya naman muli niya itong tinanong. Huling pagkakataon? Ako? O si Marian? Umiiyak niyang tanong. Napahampas na nga si Francis sa manibela ng kanyang sasakyan. Saka sinabunutan na ang sariling buhok dahil sa dramang iyon ni Vanessa. Enough, Vanessa. Nasagot ko na ang tanong mo. Baby naman, I'm devastated right now. Paligayain mo na lang ako. That's your role in my life. Nothing more, nothing less. Isang malakas na sampal ang lumagitik sa pisngi ni Francis na pinakawala ni Vanessa. Hindi na nga siya nagdalawang isip na gawin ito dahil labis na siyang nasasaktan. Damn you, Francis. Our damn 10 years is now over. It's over, Francis. At kung magpapaligaya lang naman pala ang kailangan mo, edi sana'y clown na lang pinaglaruan mo at hindi ako. This is over. Tapos na tayo. At sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang ginawa mo. Sabi ni Vanessa sa nanginginig na boses, saka tuluyan nang lumabas ng sasakyan. Damn! Matapang na babae si Vanessa at palaban. Ngunit ngayon, hindi siya makapaniwalang matatagpuan niya ang kanyang sarili na lunod sa alak at sigarilyo habang nakalubog lamang ang katawan sa kanyang bathtub. Hindi niya matanggap ang nangyari. Hindi niya lubos maisip na masasaktan siya ng ganito. Ngayon niya naunawaan ang nararamdaman ng kanyang ina dahil second family lamang din sila. Napakasakit ma-reject at makihati sa pagmamahal ng iba. Nakatulala lamang si Vanessa sa kawalan habang paulit-ulit na hinihit-hit ang kanyang sigarilyo. Punong-puno ng mga luha ang kanyang mga mata. Labis siyang nagsisisi ngayon dahil halos ibinigay na niya lahat ng kanyang pagmamahal kay Francis kaya wala nang natira pa sa kanyang sarili. Nagmahal lang naman siya. Hindi niya yun naramdaman sa sarili niyang pamilya, kaya hinanap niya sa iba. Pero, ganun pa rin. Walang pinagkaiba ang sakit na kanyang naramdaman sa pinaramdam sa kanya noon ng kanyang pamilya. At dahil sa nangyaring yun, hindi makapapayag si Vanessa na ganun-ganunin na lamang siya ni Francis. Gagawa siya ng paraan para masira ang lalaki. Gagawin niya ang lahat para maibalik kay Francis ang sakit. At ngayon, ang tanging naiisip na lang niya ay tirahin ng lalaki sa kahinaan nito na naging pagkakamali ni Francis na sabihin sa kanya. Napapangisi na lamang si Vanessa sa hangin habang iniisip ang kanyang maitim na plano. Nagmistula na siyang baliw na kahit tumatawa ay tuloy pa rin ang patak ng mga luha sa kanyang mga mata. Pero sisiguraduhin niya na huli na to. Ito na ang huling beses na iiyak siya at magpapaloko sa mga lalaki. Hindi na siya muling iiyak pa at magmamakaawa para sa pagmamahal. Hindi na. Ngayon, ang naisip na plano ni Vanessa para pabagsakin si Francis ay ang akitin ng numero 1 nitong karibal sa negosyo na si Mr. Michael Villavicencio, the number 1 business tycoon in this generation. Sanay si Vanessa na dumalo ng mga party ng mga mayayaman. Ngayon, muli niyang inayos ang kanyang sarili at muling bumangon sa pagkalugmok para isakatuparan ang kanyang mga plano. Hi, you're Mr. Michael Villavicencio, right? Maarting tanong ni Vanessa sabay inom ng wine. Napatitig naman sa kanya si Michael ng ilang segundo. Sanay na siya sa ganitong tagpo at batid na rin niya nakilala na siya ng lahat dahil sino ba naman ngang hindi makakakilala sa isang Villavicencio. Ngunit para lapitan at patiin siya ng isang magandang dilag na si Vanessa. Yes, why do you know me? Tanong niya habang nakatitig pa rin sa dalaga. Pasimple namang tinitigan ng lalaki si Vanessa mula ulo hanggang paa na nakasuot ng silver na bodycon dress kaya lalong nangibabaw ang kurba ng katawan nito.
Sa kabilang banday napatawa naman ng mahina si Vanessa. Oh, come on. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa isang Villavicencio na nagpapatakbo lang naman ng mga sikat at matagumpay na finance corporation sa buong bansa? Sabi pa niya. Sa sandaling yun ay napangiti na rin si Michael, kaya lumitaw ang dalawa nitong malalim na biloy sa kanyang pisngi. Oh, good research. Then, who are you, Miss Gorgeous? Metikulosong tanong ni Francis. Sandali namang hinawakan ni Vanessa ang necktie ni Francis, saka marahan nitong inayos at mas inalapit ang kanyang katawan sa binata, saka sumagot sa nangaakit na tono. I'm your stalker, sabi niya. Sa lalim na ng gabi, at hindi na ito bago sa kanila. Nabasa na nila kaagad ang gustong mangyari ng kanilang mga katawan. Noong gabing yun ay sinama na rin ni Michael si Vanessa sa kanyang condo unit at doon ay tuluyan ng may nangyari sa kanilang dalawa. Matapos ang ilang oras na pagsasama sa kama, marahan nang inalis ni Vanessa ang kumot na nakabalot sa kanilang dalawa ni Michael at takma na sanang tatayo nang biglang magsalita si Michael. Wait, where are you going? Tanong ni Michael, nakasalukuyan pa ring nakadapa ng hubot-hubad na tanging kumot lamang ang saplot. Napalingon naman kaagad sa kanya si Vanessa, saka isinangga ang puting malambot na unan sa kanyang katawan. Akala ko natutulog ka pa, aalis na sana ako, sabi ni Vanessa. Maya-maya pa at tumagilid na si Michael, saka ikinalang ang kanyang kanang braso sa kanyang ulo. Palibhasay, sabik na sabik sila kanina sa kanilang ginagawa ay ngayon lamang napagtanto ni Vanessa na napakaganda pala ng katawan nitong si Michael. Palong-palo ang mga abs at muscles na di hamak na mas bata kaysa kay Francis. Napalunok na nga lang si Vanessa habang minamasdan ng katawan ng binata, saka umiwas na lang ng tingin. Sa kabilang banday sumagot na rin si Michael. Why? Pinapaalis na ba kita? Taas kilay niyang tanong. Doon ay naging seryoso na ang reaksyon ng mukha ni Vanessa. Ganun naman talaga kayong mga lalaki, di ba? Pag nagamit niyo na ang isang babae ng isang gabi, kinabukasan ay wala na rin yun sa inyo. Kaya alis na ako. For sure naman na ganun ka rin klaseng lalaki. Aniya. Well, I guess you're wrong. Hindi rin ako basta-basta pumapatol kung kani-kaninong babae at kapag pumatol ako, isa lang ibig sabihin nun, I'm interested with you. Kaya bakit ka alis? Gusto pa kitang makilala. Sagot naman ni Michael. Sa isip nga ni Vanessa, ay hindi pala ganun kahirap makuha itong si Michael na kung tutuusin. Simulat sa pool naman ay wala pang lalaki ang nakakahindi sa kanya. Kaya naman ngayon ay ramdam na ni Vanessa na unti-unti na niyang masisira si Francis dahil kay Michael. If that's what you want, Mr. Villavicencio, your wish is my command. Sabay sabi ni Vanessa, saka muling inalis ang unang nakatakip sa kanyang katawan, kaya muling bumalandra ang kanyang hubog at doon, sa pangalawang pagkakataon, ay muling may nangyari sa kanilang dalawa. Simula ng araw na yun, ay lagi nang nagkikita sina Michael at Vanessa. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan na wala na silang inaksaya pang panahon para malalim na kilalanin pa ang isa't isa. So, you're a model? Tanong ni Michael kay Vanessa. Narawan sila sa isang coffee shop na pagmamayari rin ng mga Villavicencio. Yes, actually, sa mga photoshoot lang, ganun. Pangarap kong maging isang sikat na modelo kasi doon naman talaga nababagay ang height at ang beauty ko, di ba? Maarteng sabi pa ni Vanessa, kaya naman pasimpleng napatawa ang lalaki. Definitely, your beauty is one of a kind. That's why I like you. Sinserong sabi naman ni Michael. Napataas naman ang isang kilay ni Vanessa. What? You like me? Tanong niya. Mabilis na sumagot naman ang lalaki. Yes. May magagalit ba? Tanong niya. Syempre, wala. I'm single and ready to mingle. Sabi naman ni Vanessa. Hindi na nga nila pinatagal pang pagkilala sa isa't isa hanggang sa tuluyan nang naging sila. Hatid sundo na rin lagi siya ni Michael sa kanyang trabaho hanggang sa tuluyan na siyang pinahinto ng lalaki sa pagmamodelo. Hindi naman maintindihan ni Vanessa kung bakit ganito ngayon ang kanyang nararamdaman. Unti-unti na siyang napapamahal kay Michael nang hindi inaasahan. Hindi rin naman kasi mahirap mahalin itong si Michael at kitang-kita ni Vanessa ang malaking kaibahan nito kay Francis. Kaya naman, nakakaramdam siya ng guilt tuwing maalala niya ang kanyang plano na noong una ay balak lamang niyang gamitin si Michael para sirain si Francis. Samantala,
Hindi rin nagtagal ay nag-propose na rin si Michael kay Vanessa at ngayon ay engaged na sila. Vanessa, dahil engaged na rin naman tayo, gusto na kitang maging bahagi ng kumpanya ko. Bago tayo tuloy ang maikasal, gusto kong, alam mo na, lahat ng pasikot-sikot sa negosyo ko. Gusto kong makilala ka na ng mga tao at empleyado ko, maging ng pamilya ko. Gusto na kitang iharap at ipakilala sa media. At gusto kong ihanda mo ang sarili mo. Lahat ay ibibigay ko sa'yo. At sisiguraduhin kong lahat ng sa akin ay magiging sa'yo rin. Maamong sabi ni Michael kay Vanessa, habang malalim na nakatitig sa mga mata nito. Sinalubong naman ni Vanessa ang mga titig na iyon ni Michael. Talaga? Lahat ng mga sinasabi mo gagawin at ibibigay mo sa akin, Michael? Paninigurado niyang tanong. Of course. You're mine now and I'm all yours. Natural lang na lahat ng mga pag-aari ko ay pag-aari mo na rin. Bakit? Ayaw mo ba? Nangangamba ka ba? Malambing na tanong ng lalaki. Sandali namang umiwas ng tingin si Vanessa, saka tumingin sa malayo. Naroon sila sa baransa ng mansyon ni Michael at tanaw na tanaw ang magandang view ng kanilang lugar. Hindi. Actually, I don't know what to say. Mahinang sabi ni Vanessa. Hindi niya namamalayang tumutulo na rin pala ang mga luha niya. Sa dami ng kanyang pinagdaanan, ngayon lamang niya naramdaman ang mga bagay na to. Ang malamang may tao rin na kaya siyang ipagmalaki sa lahat na hindi na tinatago. Na may tao pa rin palang handa siyang irespeto at ituring na parang isang reyna. Na may tao pa rin palang handang ibigay ang buong mundo para sa kanya at hindi na niya kailangan pang mamalimos ng atensyon at pagmamahal. Sa lahat ng pinagdaanan niya at mga maling desisyon sa buhay, ngayon lamang nakaramdam si Vanessa ng tunay na kapahingahan at iyon ay nahanap niya sa piling ni Michael. Sa kabilang panday, bigla namang nilapitan ni Michael si Vanessa nang mapansin niyang umiiyak na ang babae. Oh, why are you crying? Come here. Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Michael kay Vanessa. Hindi lang ako makapaniwala na may tatanggap at tatrato pa sa akin katulad ng ginagawa mo. You're a good man, Michael. Alam ko, the way you treat me, the way you talk to me, sobrang na-appreciate ko lahat ng bawat actions mo. Alam kong hindi ko to deserve but God sent me someone na makakapagpabago sa akin sa ngalan ng pag-ibig. Thank you, Michael, sa pagmamahal mo. At gagawin ko ang lahat para maging isang mabuting asawa sa'yo. Umiiyak na sabi ni Vanessa. Bahagya namang ngumiti si Michael saka hinaplos ang mukha ng kanyang fiancé. I love you, Vanessa. Wika niya. I love you more, Michael. Sagot naman ni Vanessa. Habang lumilipas sa mga araw, pakiramdam ni Vanessa na unti-unting nadaragdagan ng kanyang kasalanan kay Michael dahil pinili muna niyang isarili at ilihim ang lahat maging ang kanyang mga plano at tunay na pagkatao. Sa katunayan, ay gustong-gusto na rin naman niya itong ipagtapat kay Michael. Ngunit nauunahan siya ng takot at kaba na baka kapag nalaman nito ang mga naging nakaraan niya, ay iwan din siya nito na parang isang basahan katulad ng ginawa sa kanya ni Francis. Kaya hanggat hindi pa niya na isasagawa ang kanyang plano, ay itatago muna niya ang lahat hanggang sa dumating ng tamang panahon para sa kanyang pag-amin. Katulad ng ipinangako ni Michael kay Vanessa, ay ipinakilala na rin siya nito sa lahat ng kanyang mga empleyado sa kanyang kumpanya. Okay, I would like to announce that my fiancé, Miss Vanessa, will now be our new Chief Operation Officer. From now on, siya nang in charge sa lahat ng operation related sa trabaho at gusto kong itrato niyo siya at igalang katulad ng pagtrato at paggalang niyo sa akin. Dahil sooner or later, ay magiging isa na rin siyang ganap na Villa Vicencio. Taas noong pagpapakilala at pag-welcome ni Michael kay Vanessa sa harap ng maraming tao. Hindi nga sanay sa ganito si Vanessa na ihaharap ng may pagmamalaki sa maraming tao. Kaya naman bigla siyang nakaramdam ng kaba. Nanginginig nga rin ang kanyang tuhod at namamawis ang dalawang palad dahil sa loob-loob niya ay ganito palang pakiramdam kapag pinili. Masarap sa pakiramdam. Nang matapos iyon, ay dumiretso na sila sa kanilang condo unit at doon ay abot-abot ang pasasalamat ni Vanessa kay Michael. Thank you, Michael. Don't worry, gagawin ko ng maayos ang trabaho ko at walang sino mang kakompetensya natin na makakapantay o makakahigit sa atin. Pangako naman ni Vanessa. Of course,
Alam kong kayang-kaya mo yan. Pagpapalakas naman ng loob na sabi ni Michael. Samantala, ang dating matayag na kumpanya ni Francis ngayon ay unti-unti nang bumabagsak. Unti-unti na ring nalalagas ang kanilang mga investors at naglilipatan na sa kumpanya ng mga Villavicencio. Anong nangyayari? Bakit nag-uurungan ng ating mga investors? Kunot noong tanong ni Francis sa kanyang asawang si Marian. Katatapos nga lamang ng kanilang meeting with their investors at doon ay hindi nila inasahan ang ginawa ng mga ito na on the spot na pangiiwan sa ere at pagkala sa kanyang negosyo. Hindi ko rin alam, Han. Ako na nga mismo ang kumausap sa kanila. Pare-pareho lang sila ng sinasabi sa Villavicencio Corporation na lang sila mag-i-invest. Sagot naman ni Marian. Nanlilisik namang tumingin si Francis sa asawa na mukha na ring aburido. Sinabi talaga nila yon. Kunot noon niyang tanong. Oo, at talagang sa Villavicencio pa. Maraing sabi naman ni Marian. Nagtiimbagang na tumingin si Francis sa kawalan. Ang mga Villavicencio kasi ang kaisa-isahan niyang matinding karibal sa kanyang negosyo, kaya naman ganito na lamang ang kanyang galit na pakiramdam niya, ay sinulot ni Michael ang lahat ng kanyang mga investors kaya nagpuntahan ng mga ito sa kanya. Damn it! Kung sino pang matindi kong kakumpetensya, sa kanya pa nagpuntahan ng mga investors ko. I need to do something. Galit na galit at mariing sabi ni Francis. Mukha ngang unti-unti nang bumabaliktad ang mundo. Ang dating namamayagpag na Buen Camino Corp, ngayon ay unti-unti nang bumabagsak at nalulugi na rin ang ilang mga negosyo ni Francis. Habang si Vanessa naman ay tuluyang nang nagbago ang ikot ng buhay, na ngayon ay isa ng COO at nagsisilbing gem ng Villavicencio Corp. Tuwang-tuwa nga si Michael sa angking kasipagan at taglay na dedikasyon ni Vanessa sa bawat trabaho na inaaatas niya rito. Si Vanessa rin ang hinayaan niya na makipag-usap at makipagnegosasyon sa mga investors at iyon ang naging susi ni Vanessa na tuluyan ng masiraan ang mga Buen Camino. Ginamit niya ang kanyang karisma at pagiging tuso na binaliwala lamang noon ni Francis. Kaya naman ngayon siya ang naging kawawa. Makalipas ang ilang buwan, ito ang unang pagkakataon na haharap si Vanessa sa publiko bilang fiancé ni Michael. Isa itong magarbong event ng isa sa pinakamatalik na kaibigan ni Michael na si Mr. Lee. Dadaluhan ito ng ilang mga sikat na personalidad, politiko, at mga bigatin at bilyonaryong negosyante sa bansa. Habang naglalagay ng gold na hikaw si Vanessa sa kanyang kanang tainga, ay nakangiti namang lumapit sa kanya si Michael na gwapong-gwapo rin sa kanyang itim na tuxedo. Sweetie, you're so gorgeous. Mahina nitong sabi, sakay nalika ng batok ng kanyang nobya. Really? Taas kilay naman na tanong ni Vanessa, saka humarap sa lalaki. Yes. Mabilis na tugon naman ni Michael. Muli naman siyang tinanong ng dalaga. Ipagpapalit mo ba ako kung ganito kaganda ang magiging asawa mo? Nang aakit niyang tanong. I will never do that. Nag-iisa ka lang na babae sa buhay ko. Seryosong tugon naman ni Michael. Inilagay naman ni Vanessa ang kanyang hintuturo sa mga labi ni Michael. Dapat lang. Dahil hindi ka na makakahanap ng isang diamante na katulad ko. Sabi niya. Ngunit para sa akin ay isa kang perlas. Gaano man kalalim, handa kong sisirin matagpuan ka lang. Sagot niya, saka inalika ng babae. I love you. Wika ni Vanessa. I love you too, mi amor. Sagot naman ni Michael. Kung wala nga lang silang hinahabol na oras ay baka tuluyan ng may mangyari sa kanila. Nang makarating na sila sa mismong lokasyon ng events, ay sinalubong na kaagad sila ng media. Kaliwat kanan ng kislapan ng mga flash ng kamera. Marami na ring mga bisita sa loob at talaga namang pabonggahan ng kani-kanilang mga suot. Ngunit syempre, hindi naman papakabog si Vanessa dahil hindi siya papayag na magsuot ng pipitsuging damit na aagaw sa atensyon ng lahat. Isa siyang modelo, kaya naman hindi siya papahuli sa mga ganitong pabonggahan. Pagkapasok nila sa events hall ay sinulubong kaagad sila ni Mr. Lee. Mr. Villavicencio, it's our pleasure to see the most successful business tycoon here in my event, The Standard. Masaya at masiglang bungad ng isang negosyanteng in-check na si Mr. Lee kina Michael at Vanessa. Pwede ba namang kitang tanggihan, Mr. Lee? Nakangiti namang sagot ni Michael. Katulad ng inaasahan, literal na naagaw ng karisma ni Vanessa ang atensyon ng in-check kahit na effortless lang siyang nakatayo doon. Napatingin siya sa babae. Anyway, ipakilala mo naman ako sa maganda mong kasama, Mr. Villavicencio. Sabi ni Mr. Lee habang nakatingin pa rin kay Vanessa.
Sa puntong iyon ay humigpit naman ang hawak ni Michael sa balakang ng kanyang nobyang si Vanessa at marahang inilapit sa kanya. Well, Mr. Lee, I would like to meet you my loving fiancé and now the COO of Villa Vicencio Corp. Mr. Lee, meet my fiancé Vanessa, Vanessa Hidalgo, and soon to be Mrs. Villa Vicencio. Pagpapakilala niya, kaya napawaw naman si Mr. Lee. Wow, what an introduction. A very special and absolutely gorgeous woman. It's my pleasure to meet you, soon to be Mrs. Villa Vicencio. Sabi ni Mr. Lee, sakay nilahad ang kanyang kamay upang makipagkamay sa dalaga. Tuon ay nilahad na rin ni Vanessa ang kanyang kamay. It's also my honor to meet you, Mr. Lee. Sabi niya. Okay, so maiwan ko na muna kayo para asukasuin ng iba pang bisita. I heard na parating na ang mga Buen Camino, your rival, right? Enjoy the whole night, okay? Maiwan ko na kayo. At tuluyan nang tumalikod si Mr. Lee. Thank you, Mr. Lee. Nang marinig ni Vanessa na parating na ang mga Buen Camino, bigla na lamang tumibok ng abnormal ang kanyang puso. Matapos ang ilang taon ay muli na niyang makikita ang lalaki na nagdala sa kanya sa pagkalugmok at nagparamdam ng labis na galit at bighati. Matagal itong pinaghandaan ni Vanessa, kaya naman kahit aminadong kinakabahan, ay sabik na rin siya na magmukhang kawawa at tanga si Francis sa kanyang harapan kapag nagkita na silang dalawa. Napansin naman ni Michael ang biglaang pananahimik ni Vanessa, kaya pinuna niya ito kaagad. Sweetie, are you okay? Nagugutom ka na ba? Tanong ni Michael. Yeah, I'm okay. Hindi pa rin ako nagugutom. I'm still enjoying my wine. Saglit at kukuha lang ako ng isa pa. Nagpaalam naman sandali si Vanessa kay Michael upang kumuha muna sandali ng wine. Okay, sabi ni Michael. Habang hinihintay ni Michael si Vanessa, ay isang pamilyar na boses naman ng lalaki ang pumukaw ng kanyang atensyon sa kanyang likuran. Mr. Villavicencio, it's nice to see you again. Bungad ng lalaki. Napalingon naman kaagad si Michael. Inaasahan na niya na si Francis ang unang babati sa kanya. Mr. Francis Buencamino, the second name after me. Good evening. Metikulosong bati naman ni Michael. Napahagikik naman si Francis sa sinabing iyon ng lalaki. After you, o baka naman after mong sulutin ang mga investors ko. Sabi ni Francis, sabay inom ng wine. Habang si Maria naman ay tahimik lamang sa kanyang tabi at nagmamanman sa paligid. Maya-maya pa, ay bumalik na muli si Vanessa sa kinaroroonan ni Michael. Sweetie, here's your wine. Nakangiting sabi ni Vanessa sa kanyang fiancé. Sa puntong iyon ay pare-parehong tumigil ang kanilang mga mundo nang sa wakas ay muli na nilang nakita ang isa't isa. Kulat na gulat si Francis dahil sa naging pagbabago ngayon ni Vanessa na masasabing mayroon ng class. Maganda naman siya noon pa man, pero hindi may tatanggi ni Francis na may ibubuga pa sa ganda si Vanessa, kaya naman napatulala na lamang siya sa dati niyang nobya. Vanessa? Mahina at nauutal na sambit ni Francis. Nagtaka naman si Michael sa naging reaksyon ni Francis. Do you know him, sweetie? Tanong niya kay Vanessa. Nagkunwari na lamang si Vanessa na hindi niya kilala ang mga Buen Camino. Bagkus, ay humawak na lang siya ng mahigpit sa braso ni Michael, kaya naman napatingin si Francis. Hindi ko siya kilala. Bakit? Sino ba siya? Kaibigan mo rin ba, sweetie? Taas kilay na tanong naman ni Vanessa at todo ang pagtatanggi. I don't know if we're friends. By the way, are we friends, Mr. Buencamino? Makahulog ang tanong naman ni Michael. Ilang sandali pa'y sumabat na rin sa usapan si Marian. Honey, he's asking you. Sabi niya sa asawang si Francis. Maging siya ay masama rin ang tingin kay Vanessa. Mula na ring panahon pa si Michael na hintayin ang sagot ni Francis, kaya naman nagpaalam na siya. Anyway, we'll go ahead. Let's go, sweetie. By the way, bago kami umalis, gusto ko munang ipakilala ang fiancé ko. She's my fiancé and our new COO, Vanessa. Excuse us. Sabi niya at tuluyan na silang umalis. Hanggang sa pagtalikod ni na Michael ay habol pa rin ang tingin ni Francis sa kanila. Hindi na nga niya inintindi ang mga sinabi ni Michael bagkos ay nakafocus lang ang kanyang atensyon sa kanyang dating nobya na si Vanessa. Maging si Marian ay hindi rin makapaniwala sa kanyang nakita at nalaman. Kani-kanina lamang. COO? COO na si Vanessa ng Villavicencio Corporation? Talagang pinanindigan na niya ang pagiging social climber nang wala nang mahita sa'yo. Lumipat naman sa mga kakompetensya mo. That's your fault, Francis. Malakas ang kutob ko na siya ang lason.
Marahil ay may mga nakukwento ka sa kanya tungkol sa ating kumpanya. Kaya ngayon na binasura mo na lang siya, bumabawi na siya sa'yo. You're not using your head. Paninisi naman ni Marian kay Francis. Nakasalukuyang nakatunganga pa rin kay Vanessa kahit nasa malayo na ang babae. Tinapik na rin ni Marian ang kanyang asawa nang mapansing hindi ito nakikinig sa kanya. Francis, nakikinig ka ba? Taas kilay na tanong ni Marian sa kanyang asawa. Yes. Nauutal naman na tugon niya. Samantala, kahalubilo na rin nila Michael at Vanessa ang iba pang negosyante sa iisang mesa at sama-samang naghahapunan. Nasa kabilang table naman sina Francis at Marian. Matalim pa rin ang mga titig ni Francis kay Vanessa, habang si Marian naman ay matalim na nakatitig din kay Francis. Hindi rin naman maiwasan ni Michael na mapatingin kay Francis na malagkit na nakatitig sa kanyang fiancé na si Vanessa. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pagsasalo-salo, ay nagpaalam muna sandali si Vanessa kay Michael upang magtungo sa restroom para mag-retouch. Wait honey, mag-CR lang ako. Mahinang paalam ni Vanessa kay Michael. Tumango lamang ang lalaki, sa katuluyan na nagmarcha si Vanessa patungong comfort room. Sa kabilang banday, bago pa man makarating si Vanessa sa comfort room, ay nahila na kaagad ni Francis ang braso niya, saka dinala sa bahaging walang makakakita sa kanila. Vanessa. Mariing sambit ni Francis, sabay sandal niya kay Vanessa sa pader. Napabalikwas naman ng babae at nang makita niyang mukha ni Francis ay doon na siya nagpumiglas. Hey! Get your hands off of me! Pagpupumiglas ni Vanessa. Anong narinig ko kanina na fiancé ka na ni Michael? Diretsang tanong ni Francis at hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Sa puntong yun ay sinlubog na rin ni Vanessa ang mga tingin ni Francis na galit na galit. Halos isumpa na nga ni Vanessa si Francis sa tuwing maaalala niya ang mga nagawa sa kanya ng lalaki. Why are you acting so weird? Baka nakakalimutan mo, Francis. Matagal na tayong hiwalay. Remember? Kaya kung ano man ang mga narinig mo kanina, totoo yun. Malapit na akong maging isang ganap na Villavicencio. Kaya please, lubayan mo na ako at huwag kang umasta na minsan na tayong nagsama. Dahil kinalimutan na kita, matagal na. Mariing bigkas ni Vanessa na kung pwede lang na isigaw niya, ay naisigaw na niya. Ngumisi naman na parang aso si Francis, saka umiling-iling. No, sa tingin mo basta-basta kita pakakawalan, diyan ka nagkakamali. Pagbabanta niya. Binawian din naman siya ng ngisi ni Vanessa at hindi nagpakita ng ni katiting na takot. Di pagalingan na lang maglaro. Catch me if you still can. Banat naman ni Vanessa, saka puwersahan ng inalis ang mga kamay ni Francis na mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Nang makalipas ang mga araw, ay muling nagkaroon ng isang business meetings kasama ang mga Buen Camino at Villavicencio. Habang magkakasama sa isang mesa, ay sadya namang pinapahalata ni Francis ang kanyang mga malalagkit na titig para kay Vanessa. Kaya naman, ang ginagawa ni Vanessa ay ang akitin nito ng tuluyan na muli itong maglaway sa kanya. Ito naman talaga ang pakay niya, ang akitin at paasahin si Francis. Sweetie, may nakalimutan lang ako sa sasakyan. Babalik ako kaagad. Paalam ni Vanessa at pumayag naman kaagad si Michael. Okay, sweetie, sabi niya. Kasunod ni Vanessa ay bigla na ring tumayo si Francis at napansin naman kaagad yun ni Michael. Kahit noon pa lang sa event, may napansin na si Michael na kakaiba sa ikinikilos ni Vanessa at Francis. Nilihim din niya kay Vanessa noon na napansin niyang namula ang braso nito sanhi ng mahigpit na pagkakahawak noon ni Francis sa kanya sa may comfort room. Hindi na siya nag-usisa pa kay Vanessa tungkol dito dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang fiancé. Habang naglalakad naman si Vanessa patungo sa parking area, ay ramdam na niya na may nakasunod sa kanya. Alam niyang sinundan siya ni Francis dahil iyon naman talaga ang pakay niya. Sa puntong yun, ay bigla na muling hinila ni Francis ang kanyang mga kamay. Aray! Francis, what do you think you're doing? Kunwaring gulat na sabi naman ni Vanessa. Namilog ang mga mata ni Vanessa nang makita niyang nanlilisik ang mga matang yun ni Francis. Iba ito kumpara noong huli. Para na siyang asong nauulol at halos subara na siya nito sa tingin. Noong una, ay ayos pa kay Vanessa ang ginagawa niyang pangaakit kay Francis, ngunit ngayon ay hindi na siya natutuwa, kaya naman napapaisip na siya na itigil na. You're mine. You're mine. Hindi ka pwedeng mapunta sa iba. Akin ka lang, naiintindihan mo, akin ka lang.
Nang gagalaitin na anas ni Francis, mas humihigpit na nga ang mga hawak nito sa braso ni Vanessa at talagang nasasaktan na siya. Bitawan mo nga ako. Hindi mo na ako pagmamayari. Wala na akong pakialam sa'yo at hindi na kita mahal kaya lubayan mo na ako. Pasigaw na sabi ni Vanessa. Muling umisi si Francis at dumura pa sa kanyang tagiliran. As if naman nagseseryoso ka. Alam ko namang yaman lang din ni Michael ang habol mo. You're a social climber, remember? Anas niya. Isang malakas na sampal naman ang pinakawalan ni Vanessa na lumagitik sa pisngi ni Francis dahilan ng pamumulan nito. Isang malakas na sampal na magpaparamdam ng galit ni Vanessa. Kung inaakala mo na mapapasayo pa ako na muling magpapabilog ng ulo ko sa'yo, pues, dyan ka nagkakamali. Maglaway ka na parang asong ulol, Francis. Dahil hindi ko kailangan ng opinion mo at si Michael na ang mahal ko. Sigaw niya. Gusto na sana niyang humingi ng tulong, ngunit pilit na siyang hinahalikan ngayon ni Francis. Ano ba? Irritabling sabi ni Vanessa. Sisiguraduhin kong muli kang babalik sa akin. Akin ka lang, tandaan mo yan. Galit naman na sabi ni Francis nang biglang dumating na doon si Michael. Sweetie? Francis? Kunot noong tanong ni Michael nang madatnan niyang nakahawak ang mga kamay ni Francis sa braso ni Vanessa. Napabalikwas naman ang dalawa nang makita nila sa Michael. Mumilis naman ang tibok ng puso ni Vanessa dahil alam niyang mag-iisip na ito ng masama sa pagkakataon na ito dahil sa itsura nilang dalawa ni Francis. Sweetie, let's go. May tinanong lang siya. Come on. Sabi niya at hinila na niya si Michael papalayo sa lugar. Kinagabihan, dahil hindi mawala sa isip na Michael lang nakita niya kanina, ay lakas loob na niyang inusisa si Vanessa. Sweetie, yung kanina, bakit magkasama kayo ni Francis? Seryoso niyang tanong. Yung kanina, nagkataon lang na nagkita kami doon. May kinuha rin siya sa sasakyan niya tapos konting batian lang. Pagsisinungaling ni Vanessa. No choice na siya. Gustuhin man niyang sabihin ang totoo, ay natatakot na siya. Natatakot na siyang malaman ni Michael ang totoo. Pero halos magkadikit na kayo kanina. Anong meron? Tila ginigisa naman ngayon si Vanessa na para bang nasa hot seat sa mga tanong na yon ng lalaki. Wait, are you jealous, sweetie? Tanong ni Vanessa at pilit pinapaamo ang lalaki. May dapat ba akong ipagselos? Syempre wala. Ano ka ba? Tumingin ka sa akin. Ito ang tatandaan mo. Ikaw lang ang minahal, ang mahal at mamahalin ko. Ikaw ang pinaka-importanting tao sa buhay ko. Tandaan mo lagi yan. Wala kang dapat ikabahala at ikaselos. Magtiwala ka lang sa akin at maniwala. I love you. Sinserong sabi ni Vanessa habang nakatingin sa mga mata ng kanyang nobyo. Niyakap niya rin ito ng mahigpit dahilan para gumaan ang pakiramdam ni Michael at pansamantalang makalimutan ang nangyari kanina. Okay, pangahawakan ko yan. I love you too. Sagot naman ni Michael sabay halik sa noo ng kanyang nobya. Samantala, sa mansyon ng mga Buen Camino ay nag-uumpisa na ring magtalo ang mag-asawang Francis at Marian. Francis, mukhang napapadalas na ang attend mo ng mga events and meetings ngayon ah. Kahit hindi ako kasama. Anas ni Marian sa kanyang asawa. We need that, Marian. Nanghihina na ang kumpanya. Bumabagsak na rin ang sales. At ngayon, hindi natin alam kung sino talaga ang lason at ahas sa kumpanya. Kailangan kong makipag-socialize para lapitan ulit ng mga investors ang ating korporasyon. Palusot naman ni Francis. Simula nang dumating si Vanessa sa buhay nila ni Francis, ay tuluyan na muling nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Bihira na rin kamustahin ni Francis ang kanyang anak na dati-rati na may ito lamang ang pinagkakaabalahan niya. Pero dati-rati naman ay binabaliwala mo lang mga ganyang paanyaya. Dahil ba kay Vanessa? Bumabalik na naman ba ang kapaliwan mo sa kanya? Sigaw naman ni Marian. Tumayo naman si Francis sa kapawang isang halimaw na tumingin sa asawa. What if I say yes? May magagawa ka pa ba? Sabi niya. Doon ay humagulgol na ng iyak si Marian at paulit-ulit na pinaghahampas ang braso ni Francis. Walang hiya ka talaga, Francis. Sinasabi ko na nga ba ang bata lang ang dahilan kung bakit ako ang pinili mo. Bakit?
Hindi mo matanggap na magiging asawa ng ex-kabit mo ang numero 1 karibal mo sa negosyo. Masakit ba? Litanya ni Marian. Tinuro naman siya ni Francis ng gigil na gigil, saka sumigaw na rin. Shut up, Marian! Itahimik mo yung bibig mo dahil baka kung ano lamang magawa ko sa'yo! Dahil naiinis na rin si Francis sa bunganga ni Marian, ay napagpasyahan na lamang niya na umalis ng bahay. Habol-habol naman siya ni Marian palabas na humahagulgol pa rin sa iyak. Ano? Sasaktan mo ko? Sasampalin mo ko, tatadyakan? Para lamang sa immoral na babaeng yun? Kung ano man ang nangyari ngayon sa buhay mo at sa kumpanya mo, deserve mo yan! Deserve mo lahat ng yan, Francis! Dahil hindi ka marunong makontento! Pulyaw ni Marian. Ngunit hindi naman nagpapatinag si Francis. Bagkos ay patuloy pa rin ito sa paglalakad patungo sa kanyang sasakyan. Sarado na ang kanyang isip at ang tanging gusto na lang niya ay ang muling maangkin ng dati niyang nobya at kinahuhumalingan na si Vanessa. Sa kabilang banda, nang matahak na ni Francis ang kanyang sasakyan, ay mabilis niyang pinindot ang start button sa kanyang car key remote at nagmadali nang pumasok doon. Itahimik mo yung bunga mo kung ayaw mong masaktan. Anas pa niya. Panay naman ang kalampag ni Marian sa pintuan ng sasakyan at kahit umandar na ay patuloy pa rin ang kanyang litanya. Sige! Sige Francis, saktan mo ko! Saktan mo ko para tuluyin mo nang hindi makita ang anak mo! Bumaba ka dyan! Hanggang sa tuluyan ng umalis ang lalaki habang si Marian ay naiwan doon ng luhaan. Sa sama ng loob ay sa condo unit na lamang nagpalipas ng sama ng loob si Francis. Nagpakalasing siya hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa sariling bait. Pakiramdam nga niya ay nababaliw na siya dahil tanging imahe lamang ni Vanessa ang tumatakbo sa isip niya. Napapasabunot na nga siya sa kanyang buhok at napapapikit dahil sa kagustuhan niyang mapa sa kanya na ang dalaga na ang katotohanan ay kailanman ay hindi na niya mababawi pang muli si Vanessa. Habang si Marian naman ay tila nawawalan na rin sa kanyang tamang pag-iisip. Sa kaiyak niya ay sunod-sunod niyang pinagbababasag ang mga masitera sa kanilang sala. Mauutas na rin nga ang kanyang 2 taong anak na si Princess na hawak-hawak ng kanyang yaya habang nakasilip doon sa may pintuan. Sinok-sinok na si Marian sa pag-iyak at ngayon ay nakahandusay na sa sahig. Gulong-gulo na ang isip niya. Tila ba may bumubulong na sa kanya na gumawa ng masama. Hanggang sa mapatingin siya sa kanyang anak na si Princess, nautas na rin sa kaiiyak sabay tingin sa mga piraso ng bubog na nakakalat sa kanyang harapan. Mas lalong dumiin ang kanyang pag-iyak dahil ang tanging naiisip na lamang ngayon ni Marian para hindi siya iwan ng asawa ay ilagay sa pahamak ang kanyang anak na si Princess. Iiling-iling siya habang iniisip ang mga bagay na yon. Nagtatalo sa isip ni Marian kung itutuloy ba niya o hindi ang kanyang pinaplano. Nang biglang sumigaw ang bata at nagbanggit ng salitang, Mommy! Sa puntong yon ay tila ba nauntog kaagad si Marian. Tila ba biglang nahimasmasan. Na sa ganitong panahon at pagsubok ay siya lamang ang kailangan ng anak niya kaya bigla siyang nagsisi kung bakit bigla niyang naisip na saktan ang kanyang unika iha. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa bata. Inagaw niya ito sa kanyang yaya, saka paulit-ulit na hinalikan ng anak, saka niyakap ng mahigpit. Doon ay kinuha ni Maria ng kanyang cellphone, saka dinayal ang numero ni Vanessa. Hello? Sino to? Bungad ni Vanessa nang sagutin niya ang tawag. Hagulgol na iyak naman ang sumagot sa kanya. Vanessa! Vanessa, si Marian to. Vanessa, please, I need your help. Please, help me. Umiiyak na sabi ni Vanessa, kasabay ng pag-iyak ng kanyang anak. Napakunot naman ang noo ni Vanessa nang marinig niya ang iyak ng bata. Ngunit dahil ayaw na ni Vanessa na ma-involve sa mga buwan kamino, ay hinayaan na lamang niya ito. Marian, I'm sorry. Pero kung ano man yan, wala akong maitutulong sa'yo. Sagot niya. Ibababa na sana niya ang phone nang muling magmakaawa si Marian. Vanessa, please, please. Francis is now being aggressive. Sinaktan niya ako. At ngayon si Princess naman yung anak namin ang sasaktan niya.
Nandito kami sa condo at nakatago kami ngayon ng anak ko. Vanessa, ikaw lang ang makakatulong sa amin. He's so obsessed with you at ikaw lamang ang makakapagpahinto sa kanya. Kaya ikaw ang tinawagan ko. Please, Vanessa, please, maawa ka. Pagmamakaawa ni Marian. Kailangan niyang magsinungaling at gamitin ng bata para kumagat sa bitag si Vanessa. Saan bang kondo? Utal na tanong naman ni Vanessa. Alam niyang hindi naging maganda ang naging relasyon nila ni Marian. Pero dahil involved na ang bata, para bang biglang may nag-uudyok sa kanya na makinig kay Marian. Sa kabilang banday, sumagot naman si Marian. Dito sa pinupuntahan mo noon. Sagot niya sa tonong kunwari ay takot na takot. Hindi na nga nagdalawang isip pa si Vanessa dahil may involved na bata. Hindi rin siya patutulugin ng konsensya kapag may nangyari sa mag-ina. Sige, pupuntahan ko kayo. Huwag kayong aalis kung nasan man kayo. Sabi niya. Sakto naman at wala doon si Michael, kaya naman nagbili na lang siya sa kanilang katulong. Manang, kapag hinanap ako ni Michael, makikisabi na may binili lang ako sandali sa labas. Pagsisinungaling niya at sumagot naman ang matanda. Sige po, ma'am. Pagkaalis ni Vanessa ay halos paliparin na niya ang kanyang sasakyan. Blanco na nga ang isip niya ngayon at ang tanging gusto na lamang ay mailigtas sina Marian at Princess sa mga kamay ni Francis. Alam niyang panibagong kasalanan na naman ito kay Michael, ngunit wala na siyang ibang pamimilian dahil buhay na ng mag-ina ang nakataya. Nang makarating si Vanessa sa kondo, ay kaagad na siyang nagtungo sa unit ni Francis. Marian, nandito na ako. Sigaw niya sa labas ng pintuan. Ilang sandali pa'y bumukas na rin ang pinto. Francis? Sambit ni Vanessa na nanlalaki ang mga mata. Dire-diretso na lang siyang pumasok sa loob upang hanapin ang mag-ina. Habang si Francis naman ay gulat na gulat nang makita doon si Vanessa. Vanessa, I'm glad you're here. Sabi ko na nga ba na mahal mo pa rin ako. Do you want me to marry you? I will marry you now. Wika ni Francis at hinawakan ng kamay ng babae. Bitawan mo nga ako. Nasaan na si Marian at ang anak mo? Marian, lumabas na kayo, nandito na ako. Sigaw sa loob ni Vanessa. Nagsalubong naman ang dalawang kilay ni Francis at nagtataka sa inaasta ni Vanessa. What are you talking about? Mag-isa lang ako dito at wala rito ang mag-ina ko. Sagot naman ni Francis. Doon ay kinutuban na rin ang masama si Vanessa. Posibleng frame up lamang ito at ramdam niya na may kasunod pa ito. What do you mean? Wala sila dito? Kakatawag lang sa akin ni Marian tumingi ng tulong sa akin. Kaya ako nandito. Nasaan sila? Nagtatakang tanong ni Vanessa. Napahagikik naman si Francis at napailing-iling. Napatingin din si Vanessa sa mga bote ng alak na nakatumba sa may mesa at hinala niya na kanina pa itong nagiinom. Kaya lasing na lasing ito ngayon at tila wala pa sa sarili. She fooled you. Wala sila rito. Nandun sila sa bahay kakatapos lang naming mag-away kaya umalis ako at nagpunta dito. Paliwanag naman ni Francis. Sa puntong yun ay napagpasyahan na rin ni Vanessa na umalis at hindi na magtagal pa doon. Kung ganon, wala lang dahilan pa para manatili ako dito. I'm leaving. Tatalikod na sana siya nang pwersahan na siyang tinulak at iniga ni Francis sa may malawak na sofa. At sinong may sabi sa'yong papayagan kitang umalis? You will stay here with me. Dito ka lang sa piling ko. Ulitin natin yung mga ginagawa natin. Miss na kita. I miss your body. I miss you so much, Vanessa. Mula sa sariling sabi ni Francis, sabay niyakap na ang dalaga at pilit na hinuhubad ang suot nitong damit. Bitiwan mo ko, Francis. Nasasaktan ako. Pagmamakaawa naman ni Vanessa, na halos sumigaw na siya doon. Napaiyak na rin siya dahil sa mali na naman niyang desisyon na muling maniwala sa mag-asawang Buen Camino. Ilang sandali pa'y biglang bumakas na ang pinto at doon ay lumantad sa kanila si Marian kasama ang pinakamamahal ni Vanessa na si Michael. Halos bumagsak nga ang mga balikat ni Michael nang makita niya sina Vanessa at Francis sa ganung tagpo. Sinasabi ko na nga ba? Mga taksil! Mga walang hiya kayo! Look, Michael, yan ba ang pinagmamalaki mo? Isang kabit at maninira ng pamilya ng may pamilya. Sigaw ni Marian. Napilit sinisira si Vanessa kay Michael. Vanessa,
Mahinang sambit naman ni Michael at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Halos nakapatong na kasi si Francis kay Vanessa at nakababa na rin ang kabilang manggas ng damit na suot ng babae. Doon ay persahan ng tumayo si Vanessa at tumakbo papalapit kay Michael habang humiiyak na animoy isang batang nagsusumbong. Sweetie, bitawan mo ko. Sweetie, let me explain. Lahat ng nakita mo, kagagawan lahat ni Marian at ni Francis. Gusto nila akong sirain sa'yo. Umiiyak niyang sabi kay Michael. Nakatitig lang naman sa kanya ang lalaki. Doon ay pinasinungalingan naman yun ni Marian. Sinungaling? Huling-huli ka na sa akto tapos magsisunungaling ka pa. Minsan mo na ako nalokot na bilog ang ulong asawa kong si Francis tapos ngayon, si Michael naman, pathetic whore. Pagbibintang niya. Nakisabat na rin sa usapan si Francis at sinang-ayunan ng asawa. She's right. Marian is right. Si Vanessa ang nagpunta dito para akitin ako. Pagsisinungaling niya, lalo namang nakaramdam ng muhi si Vanessa sa dalawa. Anong pinagsasabi mo, Francis? Alam mo ang totoo, mga sinungaling kayo. Sigaw ni Vanessa. Yan ang totoo, Michael. Sanay kumabit yang si Vanessa kaya sanay na rin siyang magpaikot ng mga lalaki sa mga palad niya. Ako lang naman ang nagtagal sa kanya. Minsan na siyang naging proud na kabit sa loob ng 10 taon. Di ba, Vanessa? Bakit parang hindi alam ni Michael? Nilihim mo sa kanya ang tunay mong pagkatao. Paglalahad naman ni Francis at ngayon ay desperado na talagang sirain ang dalawa. Sa puntong yun ay marahan ng pinawi ni Vanessa ang kanyang mga luha. Alam niyang dadating talaga sila sa ganitong pagkakataon na malaman na ni Michael ang totoo. Hindi man siya handa ngayon, ay wala na siyang magagawa kundi ang aminin ng totoo mula sa kanya at hindi mula sa mag-asawang sinungaling na sina Marian at Francis. Kung sa inaakala mo na sa ginagawa mo ngayon ay pabalik pa ako sa'yo, pues, dyan ka nagkakamali. Minahal kita, oo. Pero hindi mo man lang tinambasan yun. 10 taon mo kong pinagmukhang tanga, ginamit at ginawang basura. Umasa ako sa mga pangako mo, Francis. Nilunok ko ang pride ko. Sinira ko ang dignidad ko. Pero, kailanman, hindi ko ipinagmalaking kabit ako. Ikaw ang gumawa nun sa akin. Dahil tayo naman dapat ang ikakasal at hindi si Marian. Pero nagpauto ako sa'yo. Naniwala ako sa'yo. Pero lahat ng yun ay puro kasinungalingan lang pala. Ang tagal kong namalimos ng pagmamahal, Francis. Pagmamahal na kailanman ay hindi ko naramdaman sa sarili kong pamilya. Umasa ako na ikaw ang makakapagparamdam nun sa akin. Pero anong ginawa mo? Sa kama mo lang ako pinapakinabangan. Kaya kung hindi mo matanggap sa sarili mo na nauntog na ako at natauhan, pues, ikaw na yung may problema at hindi ako. Matagal na tayong tapos. At ayoko nang ibaba ulit ang sarili ko na naitaas na muli ni Michael para lang sa'yo. Mahal na mahal ko si Michael. Ibang-iba sa pagmamahal na nararamdaman ko sa'yo. At huwag niyo siyang idadamay sa mga kasinungalingan niyo. Matapang na sabi naman ni Vanessa habang pigil-pigil ang kanyang mga luha na pumatak. Sa tingin mo maniniwala si Michael sa'yo? Hindi pa man natatapos ang pagsasalita ni Francis ay mabilis nang sumagot si Michael. I believe her. Sabi niya nang may paninindigan. Marahan namang napalingon sa kanya si Vanessa at doon ay tuluyan na muling pumatak ang kanyang mga luha. Hindi niya akalaing ganito talaga siya kamahal ni Michael. Sa kabila ng mga kasinungalingan niya, ay siya pa rin ang pinapaniwalaan ni Michael. Sa kabilang banda, ay nagsalita na rin si Marian. Si Marian na dahilan ng lahat ng ito. What? Are you dumb? Huling-huli mo na siya sa akto tapos naniniwala ka pa rin sa kanya. You're insane. Pagalit niyang sabi. Sa sandaling iyon, ay nagsalita na rin si Michael. Maaring baliw nga ako. Tanga. At ngayon ko lang naramdaman to. Nung nag-propose ako kay Vanessa, I promised her na anumang mangyari, buong-buo ko ibibigay ang tiwala ko sa kanya. Buong-buo ko ibibigay ang pagmamahal ko sa kanya. At siguro nga, magiging tanga lang ako kung maniniwala ako sa inyong dalawa. Sagot ni Michael. Halos umagos na ang mga luha ni Vanessa mula sa kanyang mga mata dahil sa wakas ay may kumampi na rin sa kanya.
Sa tanang buhay nga ni Vanessa, kailanman ay hindi niya naramdaman ang tunay na pagmamahal at respeto. Ngayon lang, at dahil yun kay Michael. Michael? Mahinang sambit ni Vanessa. Humarap naman sa kanya si Michael at pinaramdam niya sa kanyang nobya na magkakampi sila at hinding-hindi niya iiwan ng babae. Vanessa, don't worry. Everything will be alright. Let's go. Sabi pa niya. Aalis na sana sila nang sandaling huminto si Vanessa. Sandali lang, sabi niya. Ayokong umalis ka rito nang may pagdududa sa akin, Michael. Na may pagdududa sa pagmamahal ko. Dagdag niya. Saka tumingin kay Michael. Kinuha niya ang phone saka ipinarinig niya sa lahat ang naging pag-uusap nila kanina ni Marian bago siya pumunta rito sa kondo. Wala ngang kamalay-malay itong si Marian na nai-record pala ni Vanessa ang naging pag-uusap nila kanina. Doon maririnig na si Marian talaga ang may kagagawa ng lahat ng ito at siya ang nag-frame up sa kanilang tatlo. Ito, nirecord ko ang pag-uusap natin kanina, Marian, at siguro naman malinaw na sa inyo na wala akong alam sa palabas niyong dalawa. Matapang na sabi ni Vanessa. Nagbago naman ang tipla ng mukha ni Michael na pawang hindi nagustuhan ang nangyari. Hindi ko to mapapalampas. Mananagot ang dapat managot. Mariin niyang sabi. Bigla namang umamo si Marian at muling nagmakaawa kay Vanessa. Vanessa, please. Sabi niya. Sweetie, you decide kung anong gagawin natin sa kanila. Sabi naman ni Michael na pinapaubayan ang desisyon kay Vanessa. Kahit naging masamang tao ko, may kabutihan pa rin namang natitira sa puso ko. Danas ko at alam ko ang pakiramdam ng mawala ng magulang at iyon ang ayokong mangyari sa anak niyo. Kaya kung ano man ang nagawa niyo sa akin, Diyos na ang bahalang magparusa sa inyo. Let's go, Michael. Sagot ni Vanessa at tuluyan na silang umalis ni Michael. Naiwan naman doon sina Francis at Marian na sising-sisi sa kanilang mga nagawa na maging ang kanilang anak ay ginamit nila para lang sa kanilang mga sariling kapakanan. Makalipas ang ilang araw, huminto na rin sa panggugulo sa kanilang buhay sina Marian at Francis. Naghiwalay na rin silang dalawa at sibil na lamang na nagsasama para sa kanilang anak na si Princess. Habang sina Michael at Vanessa naman ay growing stronger na at naghahanda na sa nalalapit nilang pag-iisang dibdib. Sweetie, bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Vanessa kay Michael. Naroon sila sa may terrace ng kanilang kwarto at nagpapahangin. May iniisip lang ako, sweetie. Tugon naman ni Michael. Nilapitan na rin siya ni Vanessa at niyakap sa likod. Ano naman yun? Pwede ko bang malaman? Aniya, dahil sa mga nangyari nung nakaraan, ang dami kong napagtanto. Panimula ni Michael. Tulad ng hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. I couldn't imagine myself watching you with another man. At sa'yo ko lang to naramdaman. Sabi nila, I'm a strong man. Powerful. Pero bigla akong tumiklop nung makita ko kayo ni Francis. You're my strength, Vanessa. And you're also my weakness. Natakot ako noon. Parang biglang nawala ang tapang ko. I love you so much, Vanessa. Please, don't leave me, okay? Maluhalo ang pagtatapat ni Michael. Bahagya namang napangiti si Vanessa at humarap na sa lalaki. Bakit naman kita iiwan? Bakit mo naman naisip yan? Ikaw ang nagparamdam ng halaga ko, Michael. Ikaw ang nagparamdam sa akin na karapat dapat din akong mahalin. Sa'yo ko naramdaman ang tunay na pagmamahal at respeto. Patawarin mo ako kasi alam kong nasaktan kita. Dahil nagsinungaling ako tungkol sa pagkatao ko. Patawarin mo ko at maraming salamat dahil tinanggap mo ko ng buong buo. I love you, Michael. Ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa kabilang buhay. Sagot ni Vanessa. At tanging halik na lamang ang isinukli ng lalaki. Matapos lahat ng nangyari, lahat ng pagsubok na sumubok sa kanilang tiwala at pagmamahal sa isa't isa, bandang huli ay sa simbahan na rin sila magtatapos at mangangako ng kanilang pagmamahalan. And you may now kiss the bride, sabi ng pari. Marahan namang itinaas ni Michael ang suot na belo sa ulo ni Vanessa. Saka doon ay marahan nang hinalikan ang mga labi ng babae. Ilang segundo rin yon sa kaniyakap na nila ang isa't isa. Sabay-sabay namang nagsigawan ng mga guest. Isa pa! Isa pa! Sigaw nila.
Napatawa naman ang dalawa. "Oh, isa pa raw," sabi ni Michael. "Walang problema." Sagot naman ni Vanessa. Saka muli nilang hinalikan ang isa't isa. Makalipas din ng isang buwan, ay nasundan na ng isa pang blessing ang pagsasama ni na Vanessa at Michael. Dahil ngayon ay nagdadalang tao na si Vanessa na kukumpleto na hindi lang sa kanyang buong pagkatao, kundi kukumpleto na sa kanilang pamilya. Labis ang pasasalamat ngayon ni Vanessa dahil sa wakas ay natagpuan na rin niya ang lalaking tunay na nagmamahal at magbibigay ng respeto sa kanya sa katauhan ni Michael. Sa dami ng kanyang pinagdaanan, na halos karamihan talaga doon ay masasama, isa lamang ang kanyang natutunan. Na huwag ibigay ang 100% pagmamahal para lamang sa isang tao na hindi naman kayang suklian yun ng katulad ng ibinibigay niya, kundi bagkos ay magtira pa rin para sa sarili. Dahil hindi ibang tao ang makakabuo mismo ng ating pagkatao, kundi ang ating mga sarili din mismo. At sa kaso ni Vanessa, malaki ang naging tulong ni Michael para muling mahalin at pahalagahan ni Vanessa ang kanyang sarili. At ngayon ay unti-unti na ring nakakabawi at nakakausad sa kanyang buhay.